May dalawang teams ng pasok sa playoffs or play-ins based to sa remaining games. Ang Denver Nuggets na merong 47-20 record at ang OKC Thunder nakakapanalo pa lang kontra Memphis. Kahit matalo lahat ng games nila, hindi na sila babagsak sa labas ng top 10. Katulad lang din to ng senaryo ng Boston dati. Lamang sila sa number 7 sa standing ng nasa 16 games. 8-8 record pa yon. So ibig sabihin, para mahabol sila ng number 7, kailangan din ng Nuggets at Thunder na matalo ng higit sa 8 games sa remaining 15 games. Kahit sinong team ang nasa number 7 ang standing, mahirapan na mahabol yung top 1 at top 2. Actually, 7 to 8 wins ang kailangan ng Nuggets at OKC para makasecure talaga ng dalawang spot sa playoffs. Pero kapag natalo ng 4 na beses yung Suns or Dallas at manalo naman ng 2 beses or 3 ang Nuggets at OKC, pasok na sila sa top 6. Ang max win kasi 54 wins. Magka-countdown kasi ang target wins na yon every time na magkakaroon ng laro. Yung mula number 4 hanggang number 8, yun ang hindi pa safe ang position doon. Yung number 3 kasi na Minnesota, kailangan nila ng at least 5 panalo na lang para makasecure din ng spot sa playoffs. Si Anthony Davis naman na injured ang mata niya sa game versus Golden State. Base kay Sham, corneal abrasion na nangyari kay Anthony Davis. Mismong mata niya ang tinamaan sa isang play kontra dito kay Jackson Davis. So wala namang binanggit doon na orbital fracture kasi mas tatagal noon ang recovery ni AD. Based pa sa mga medical website, kapag nagkaroon ng ganong injury, aabutin ng nasa 3 days ang recovery. Lalabo pansamantala yung mata ni AD sa mga susunod na araw. Ang next game pa ng Lakers ay versus Hawks, March 19. May ample time pa si AD para makarecover. Saka ipapacheck pa rin naman yun ng medical team ng Lakers. Nagmukhang ligang labas yung less than 2 minutes ng game ng Warriors at Lakers. Nagkaproblema kasi noon sa shot clock. Kaya ang ginawa, manual, gumamit ng stopwatch. Nasa 7 points pa ata ang lamang noon ng Golden State. Meron pang natitirang 1 and 47 seconds. Dahil nagkaproblema sa shot clock na wala na nasa 14 seconds ang Lakers doon. Nag-ubos na lang ng oras yung Warriors at parang hindi na sinubukang habulin ng Lakers yung lamang. Kakabalik pa lang ni Steph, 31 points, 6 rebounds at 5 assists. Si Klay Thompson naman, 26 points at 5 3-point shot off the bench. Samantalang sa Lakers naman si LeBron, 40 points, 8 rebounds at 9 assists. Si D'Angelo, 23 points at 13 assists. So panalo doon ng Golden State pero lamang pa rin ng Lakers ng 1.5 game kontra sa Golden State kasi may isa pa silang matchup. 2-1 ang Warriors kontra sa Lakers pero ang Lakers naman lamang sa division ranking. Kapag nanalo ang Lakers next game kontra sa Warriors, nasa kanila ang tiebreaker. Kapag nanalo naman ang Golden State, nasa kanila. So nasa 5 games away pa sila kontra Dallas. Yung spot na tinatarget ngayon ay number 8. Yung isa pang naghahabol, nasa 7 games na lang ang lamang nila kontra dito sa Houston Rockets. Pwede pa kasing mahabol no ng either Golden State or Lakers. Ang Dallas ang pinakamalapit ngayon kontra sa Lakers at Golden State. Kasama na doon ang Houston. So, kailangan nilang habulin yung nasa top 8 at least sa twice to beat. Pero yung Dallas kasi lamang ng 5.5 games. Nasa kamay naman ng Nuggets at Thunder kasi nga may conspiracy na nagpapatalo yung nasa taas kapag meron silang iiwasan sa playoffs. May total kasi dong 6 games na kapag natalo yung Nuggets at Thunder, hindi aabot yung Lakers at Warriors sa top 8. Pwera lang kung manalo lahat sa 14 to 15 games yung dalawang teams.